Piniligaw daw sa isang empleyado sa NAIA ang whistleblower na si Sandra Cam na singilin daw siya nito para sa pananatili sa VIP Lounge sa Terminal 4. Inamin ni Cam ang insidente pero sa tingin niya paninira lang daw ito sa kanya. Ang mainit na balita hatid ni Dano Tingkungko. Usap-usapan ng whistleblower na si Sandra Cam matapos ilathala ng isang pahayagan ng umano'y paghingi niya ng VIP treatment sa NAIA Terminal 4. Tumangging humarap sa kamera ang empleyado ng NAIA na pinagmumura umano ni Cam. Pero base sa report na inihain niya, biglang pumasok sa VIP room ng NAIA Terminal 4 si Sandra Cam kasama ang isang airport police. Magalang daw na tinanong ng NAIA staff si Cam kung maaari bang makita ang government ID nito. Pero ang inabot daw ni Cam ay isang credit card. Dahil walang naipakitang government ID si Cam, pinagbayad siya ng 1,120 pesos. Dito na nagalit si Cam at sinabi raw na ia-appoint daw siya ng Pangulo bilang cabinet secretary. Kwento naman ni Cam, isang airport police ang nagsama sa kanya sa airport lounge. He approached me kasi nakilala niya ako. Sabi niya, ma'am, bakit wala kang kasama? Sabi ko, hindi ko kasi hindi na pwedeng pumasok yung security ko. Ang ano ko sa security, kinakabahan man ako dito. Baka ako'y masaksak dito ng wala sa lugar. Sabi niya, ma'am, doon na lang tayo sa VIP lounge. Pagpasok daw niya sa lounge, hiningan siya ng government ID ng isang empleyado na anyay bata at arugante. Wala siyang government ID kaya ATM card ang ibinigay niya, sabay sabing i-google na lang daw ang pangalan niya. Nag-init daw ang ulo ni Cam nang lapitan siya ng empleyado habang may kausap siya sa telepono na kasama raw sa Duterte government. Pinagbabayad daw siya ng 1,200 pesos para sa paggamit ng lounge. What? Sabi ko? That's a rip-off. This is not even a VIP lounge talaga. You don't even offer a coffee or a water, and then you're asking me to pay 1,200. Humarap din daw kay Cam ang isang manager na nagsabing mga government employee na may reservation ang pwedeng makagamit ng lounge. So I told them bluntly, if you're asking me for a government ID, please wait until my ban for 1 year because I have an election ban for 1 year to give you a government ID. I didn't say that I will be a cabinet secretary or whatsoever because I'm not even applying for one. Pero sinabi ni Cam na pinangakuan siya ni Pangulong Duterte ng posisyon, bagamat ayaw pa niyang sabihin kung ano ito. He told me that your ban is almost malapit na, Sandra. Be prepared. Inamin ni Cam na nagtaas siya ng boses pero hindi raw niya maalala kung nagmura siya. Pagtataka niya, Pebrero pa ito nangyari pero bakit ngayon lang inuungkat? This is a grand plan for the Liberal Party to destroy all those that are close to the Duterte administration. Sa isang tweet, sinabi naman ni Ifugao Representative Teddy Bagilat na miyembro ng Liberal Party na gasgas na ang palusot na dilaw ang nasa likod ng mga paninira sa malalapit sa administrasyon. Alam na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa insidente pero hindi na raw siya makikialam. Sabi ng Pangulo nakatulong si Cam sa eleksyon pero bibigyan nga ba niya ng posisyon si Cam? If you would ask for reward, I'll give you reward. And it's not erased just because he was shouting there. That's your business. Sir, do we know the position already that we're... Wala pa. Patay pa tayo ng kabinete bago kompleto na yan. Dano Tingkungko, GMA News. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang umano'y paninigaw ni Sandra Cam sa isang staff ng NAIA. Muli namang iginiit ni Cam na paninira lamang sa kanya ang lumabas na balita. Ang mainit na balita hatid ni Tricia Zafra. Para kay Senador Panfilo Lacson, mali ang inasal ng weteng whistleblower na si Sandra Cam na umano'y humingi ng VIP treatment sa NAIA Terminal 4. Base sa ulat sa isang pahayagan, pinagalitan umano ni Cam ang isang empleyado ng NAIA dahil di raw siya nakilala nito at siningil pa raw siya para sa paggamit ng VIP lounge. Sinabi pa raw ni Cam na malapit na siyang maging miyembro ng gabinete ng Pangulo. Ani Lacson, kahit sila raw ng mga senador, nakikiusap pa kung gagamit ng VIP lounge. Pag nakausap ko, pagsasabihan ko, medyo teka muna, kalma-kalma ka. Apelyido pa naman Cam, dapat Cam siya.
Sagot naman ni Cam, sana raw kinausap muna siya ni Lacson bago nagsalita kaugnay ng issue. Mali raw ang lumabas na balita at pinalalabas daw siyang masama. Paglilinaw rin ni Cam, hindi raw niya sinabi sa mga staff ng NAIA na magiging cabinet secretary na siya. Nagtaas lang daw siya ng boses nang sinisingil na siya ng mahigit 1,000 piso para sa 20 minutong pananatili sa VIP lounge. Sa isang ulat, sinabi naman ni Senadora Leila de Lima na untouchable ang tingin ni Cam sa kanyang sarili dahil sa anyay espesyal na relasyon nito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat nga raw imbestigahan at makulong si Cam dahil sa anyay mga masasama nitong gawain. Batid daw ni De Lima na kabilang si Cam sa anyay demolition job laban sa kanya. Wala pang pahayag si Cam sa mga alegasyon ni De Lima. Nauna na ring sinabi ni Pangulong Duterte na wala pang posisyon sa gobyerno para kay Cam. Pero ayon sa Pangulo, may utang na loob siya kay Cam dahil sa mga itinulong nito sa kanya noong kampanya. Handa raw ang Pangulo na bigyan ng trabaho si Cam kung kailangan. Dagdag pa niya, hayaan na lang daw ang publiko na husgahan ang asal ni Cam. Tresha Zafra, GMA News. Pinuna ni Senador Panfilo Lacson ang weteng whistleblower na si Sandra Cam. Kaugnay ng balitang pinagalitan nito ang isang empleyado ng NAIA dahil hindi siya nakilala at siningil pa siya para sa paggamit ng VIP lounge. Sinabi pa umano ni Cam na malapit na siyang maging miyembro ng gabinete ng Pangulo. Ani Lacson, mali ang naging asta ni Cam. Kahit sila nga raw mga senador, nakikiusap pa kung gagamit ng VIP lounge. Pagsasabihan daw ng senador si Cam kapag nagkita sila. Ay naman kay Cam, sana raw kinausap muna siya ni Lacson bago nagsalita. Mali raw ang balita at pinalalabas lang daw siyang masama. Paglilinaw din ni Cam, hindi raw niya sinabi sa mga empleyado ng paliparan na magiging cabinet secretary na siya. Nagtaas lang daw siya ng boses nang sinisingil na siya ng mahigit 1,000 piso para sa 20 minutong pananatili sa VIP lounge. Ayon naman kay Pangulong Duterte sa panayam sa kanya ng media noong Sabado, hayaan na lang daw ang publiko na husgahan ang asal ni Cam. Hindi naman kinumpirma ng Pangulo kung magkakaroon ng posisyon sa gabinete si Cam. Pero ayon sa kanya, may utang na loob siya kay Cam dahil sa mga itinulong nito sa kanya noong kampanya. Good noon po, Ma'am Pinky, at sa lahat ng listeners niyo, good noon. Okay. Ma'am Sandra, ganito po, no? So nagpunta kayo ng airport, dinala ho kayo sa VIP lounge. Kayo ho ba nagalit? Unang-una dahil hindi kayo nakilala? Hindi yan ang istorya. Hindi yan ang istorya. Ang istorya, Ma'am Pinky, is I was known in getting into the airport dahil hindi na inalaw yung aking mga security. So, may isang police, airport police na lumapit sa akin. Sabi niya, ma'am, nag-iisa ka? Sabi ko, upo. Actually, the Cebu Pacific crew can attest to it na ako ay pumila. May pumunta sa aking Cebu Pacific employee na, ma'am, dito ka na lang sa isang linya. Sinabihan ko na maglinya na lang po ako. So, nung nakakuha na ako ng aking boarding pass, sinamahan po ako ng yung pulis na yon papunta sa loob ng pre-dep. Pagpasok namin ng pre-dep, super dami ng pasahero. Opo. Ngayon sabi niya sa akin, ma'am, natatakot ako sa iyo because people have to understand what I'm going through right now. Ang daming threat sa buhay ko. So, sabi niya, doon ka na lang sa VIP lounge. Anyway, malapit nang mag-board. Doon ka na lang. So, nakasunod po ako. And, Ma'am Pinky, 10 years na po ako hindi nakakadaan dyan sa Terminal 4. First time ko na naman na dumaan doon sa maliit na airport na yon. So pagpasok po namin, kasama ko yung police, walang katao-tao except doon sa mga empleyado na nagkakape at saka mga naka-uniform naman ng ano. So umupo po ako, wala akong umupo ako doon sa pinakadulo na nasa lang, may babae na maganda, na bata pa, na lumapit sa akin. I was on the phone that time. Wala siyang kagatol-gatol. Sabi niya, can I have, never na nag-excuse man lang, can I have your government ID, ma'am? Opo. Sinasabihan ko siya, nagsisignal ako na, wait, stop, sabi ko, sandali. Pero sa lang yun, sa kamay, nasa telephone ako. Hindi siya umalis sa harapan ko. So, pagkatapos kong nang tawag, nagtanong ako sa kanya, ano po yun? Sabi niya, pwedeng makita yung government ID mo.
sabi ko, wala akong government ID because I'm not working with the government yet. Huwag kang mag-alala, Iha. Ito yung aking ATM card kasi wala akong ID at that time. Ito yung ATM card ko, nandyan yung pangalan ko. Paki-check mo na lang, paki-google mo na lang sa internet. Opo. Para mo malaman kung ano ako. Di, maya-maya, bumalik siya. Binalik na sa akin yung ATM card ko. At may dala siyang papel. May dala siyang papel na pinapapirmahan niya sa akin. Opo. Di nagtanong ako, ano ito? Sabi niya, ma'am, you have to pay 1,200. Aha. Kasi po, wala po kayong, yes, 1,200 pesos. Dahil daw, nakaupo lang ako doon sa may VIP mga lounge. prior, daw doon sa, ng VIP lounge. Lounge na yon. Opo. Eh di, ikaw man, ma'am Pinky, you know very well that even a cup of coffee or a bottle of water, wala namang in-offer. Why I have to pay 1,200? And I think that's my right. Magtanong ako, ano itong 1,200 nyo? Para sa ano ito? Ang sagot sa akin, ano daw yan, rules daw nila sa NAIA na yon, na kung hindi ka government official at wala kang may present na ID at wala kang prior na arrangement sa kanila, you have to pay 1,200. Okay. So parang... Opo. Ma? So para lumalabas sa Ma'am Sandra, yung lounge na yon para sa opisyal lamang ng gobyerno, pag hindi ka official ng government, kailangan ka magbayad ng 1,200. And that's something you didn't want to do. Ayaw niyo po magbayad ng 1,200 pesos basically? Yes, because hindi ko naman alam yun na may bayad pala doon. Hindi ka sinabihan. I was just brought, nobody told me. So, anong ginawa nila, may ginadyon sila, the same police came over. At kasi naririnig ko, na-overheard ko sinasabi ng police, sabi niya kung may mangyari yan dyan sa labas, isa, ang daming tao, may sumaksak lang dyan. Sagot natin. Okay. Ano ba naman yan? Sabi niya, nakiupo lang naman. At may tayo. I never asked for a VIP treatment. Ma'am Pinky, you know me. Ever since. Hindi ako ang tipo, ako'y simpleng tao, hindi ako marunong magyabang. Opo. It's just na uminit ang ulo ko nung talagang pinipilit nila ako na magbayad ng 1,200 at yung government ID ko. Sabi ko, hayaan mo, Iha. After our ban, magkakaroon din ako ng government ID. I never said that I will be a cabinet secretary. My God, that's not the way I say it. Magkakaroon po ako ng government ID because I never been into government service. Okay. So, Ma'am Sandra, ang tanong ho kasi, unang-una, wala ho ba kayong kahit na anong government ID? Because if you had one, that might have solved the problem. Number one, driver's license, SSS. Yun ho ba ganun? Hindi ho ba kasi when you check in, aren't you supposed to also give some sort of ID to prove na ikaw yung may-ari ng ticket? To tell you the truth, that morning, kasi early morning ang punta ko ng airport, nagpalit po ako ng pitaka. Opo. So ang dala-dala ko lang ay yung aking ATM, which is my ID. Na yun na lang ang inano ko sa counter. And they accepted it. I see. Pero itong babaeng ito, and they are not referring to a government ID, what you call this, driver's license. I don't think so. Ang gusto nila, an ID to show me that I am a government official or whatever. Hindi naman ako, I never served a government service. And what I did to the country is from my own private volition. Opo. Okay. So, doon po ako, totoo yun, I raised my voice. I knew that. Because already I was shaking. Remember that I'm diabetic and I'm having a blood pressure problem. Opo. Nagsishake na ako, and I knew, namumula ako, mainit ang mukha ko, which nang ako'y mag-check ng aking blood pressure, it was 200/100. At nung lumabas na po ako, nang sinabi na sa akin ng polis na magbo-board na na-cancel po ang aming noon dahil of the tailwind issue. Ipagtanong nyo din po sa Cebu Pacific, inabot kami ng alas 10 ng umaga bago kami nakasakay. Wala pong ako ay nakaupo lang doon, katabi ko na I'm so secure because I'm with my kababayan. Okay. Never akong magtanong. Opo. Ma'am Sandra, ilang tanong na lang, I hope you can answer very briefly. Did you ever mention the President's name, President Rodrigo Duterte?
No. No, okay. Never. Yung pong, after this incident, dahil alam natin, medyo February 11 pa ho pala ito, meron ho ba kayong, kasi meron ho kayong, marami pong nagbabash sa inyo sa social media. Do you regret that this happened? No, I don't think so. Because what I was fighting for is the 1,200 na pinapabayad ako nang wala man lang gatol-gatol. It's a matter of, ato'y personal conviction ko lang. Bakit ako magbabayad sa wala ka namang binigay na serbisyo sa akin? Okay. Aber, wala ka namang pagkain binigay sa akin. Opo. Okay, so well, I wish we had more time, Ma'am Sandra, but thank you so much. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag and giving your side dito po sa isyong ito. Maraming salamat po sa inyo. Sandra Salamat po, Cam, Ma'am Tingge. thank you.